sa My Driver, Sweet Lover. Nasabon ang ating Prince Charming na si Randy. Dapat maging sensitive ka sa mga mahihiyain na kapares ni Bea. Kaya ayun, bumawi si Cute. Kung ayaw mong tinutukso ka, di unahan mo. Paano? Maliit Turuan na ba ng bilog, kanta? maliit na bilog. Kaya naging close sila. Bilog. Best friends, kumbaga. Pero si Randy, may sarili rin palang problema. Yung tatay ko raw ang nag-iwan sa akin dito. Dahil sa kahirapan, 10 taon na. Para na ako pinabalikan ng tatay ko. Samantala, itong si Madras ng Araceli, hindi pa rin gumi-give up. Dik-dik dito, dik-dik doon. Naglalagay ka ba ng special salt sa food ni Daddy? Yes, because he likes it. Araceli, anong ginagawa mo dyan? Wala. Anong wala? I was just looking for my book. To continue, Ma'am? Huwag mo kaming gambalain. Ma'am, nandito na po kasi si Dr. Huwag mo nang pagsabihan naman ang mga katulong. Siyempre, concerned lang naman sila sa amo niya. Dispensa, Mama. Pare-pareho lang siguro tayong tense sa sitwasyon ni Aaron. Wala naman kung mahanap at tumor or anything like that, Maximiliana. Wala. Wala. Ay, gracias sa Diyos. Pero warak-warak ang stomach lining at intestine ni Aaron. Pinagtataka ko, hindi naman ganun kataas ang acid level niya para sabihin nating ulcer or hyperacidity ang problema. May pumasok sa katawan niya na kung anong bagay na siyang unti-unting sumisira sa stomach lining niya. Lason? Hindi lason. Lalabas sa toxicity screening kung may na-ingest siyang lason. Ano man ang bagay na ito, matagal lang nasa katawan ni Aaron. Organic siya, madaling tanggapin at ma-absorb ng kanyang katawan kaya hindi lumabas sa toxicity screening. Ewan ko kung ano, pwedeng dinurog-durog na buto? Buto? Meron kasi akong kaso na balitaan na ginagamit ang dinurog na buto bilang lason. Pero hindi pa rin mapatunayan kasi hindi naman talaga ito lason. Ang alam ko lang, unti-unting namamatay ang anak mo, Maximiliana. Diyos! Yaya! Pag biglang namatay ang asawa ko, mapupunta sa amin ang lahat ng kayamanan at assets ng mga Barinuevo? Hindi ganun kasimple yon, Mrs. Barinuevo. Anong ibig mo sabihin? Matagal na ang last will and testament na ito. Nakasaad dito na in the event na mamatay si Mr. Barinuevo, before his mother, babalik ang kontrol ng mga resort, hotel, at iba pang mga negosyo kay Mrs. Maximiliana Barinuevo, E. Pereira bilang co-executor ko. Kung wala nang pareho sina Sir Aaron at ang nanay niya, sa anak niyang si Gabriel mapupunta ang pera at assets. Pero matagal nang nawala ang anak niyang si Gabriel. Kaya nga po pinarevise ni Sir Aaron ang huling habili niya around a month na matapos makidnap ang anak niya. Ano? Ayon kay Sir Aaron, kung mamatay siya na walang kadugong pagpapasahan ng pera at kumpanya, sa charity niya na lang igugugo lahat. Pero paano kami ng anak ko? Makatanggap kayo ng tigwa 100,000 pesos na allowance buwan-buwan ng anak ninyo. Lang? Dahil si Senyora Maximiliana na papatakbo ng negosyo, doble doon ang mapupunta sa kanya bilang allowance at sweldo na rin. Teka nga muna.
Alam ba ni Abuela Maxi ang tungkol dito? Siyang tumayong witness ng baguhin ni Sir Ero ng testamento. Hayop ka, Aaron. Mamamatay ka na lang, niloko mo pa ako. Papa, kuhanin mo na ako. Papa! Bea, gising! Bea! Randy, ang linaw-linaw ng panaginip ko. Hinahanap daw ako ng papa ko. Teka nga muna, attorney. Kung sakasakali, dahil sa isang milagro, biglang natagpuan si Gabriel, pupunta ba sa kanya lahat ng mana ng mga Barinuevo? Or pupunta sa aming lahat ang pera at mga assets? Sa isang kondisyon nyo lang makukuha ang pera ng mga Barinuevo. Ano yun? Kung mahanap si Gabriel, mapupunta sa trust ang mga asset at pera ng mga Barinuevo na ako ang executor. Mananatili yun hanggang 21st birthday niya. Hanggang hindi nakakaabot ang 21 years old si Gabriel, allowance muna ang matatanggap niya at ninyong lahat. Napaka-complicated naman ang lahat ng yan, attorney. Baka naman, pwede nating pag-usapan yan. Attorney, what do you think? I'm sorry, Mrs. Barinuevo. Pero may kailangang legal ethics na akong sundin. Excuse me. Ngek. Bading? Sir Agita! Huwag na kayong pumasok. Ay, nako, Sir Agita. Pagpasensya na, nagpupumilit pumasok ang mga batang ito kahit na pinipigilan ko. May importante pong sasabihin si Bea. Anong sasabihin mo, Bea? No! I hate this. This is impossible! It can't be! God, please! I really hate it! I must find a solution. No, this can't be. This can't be! Sir Agita, hinahanap po ako ng papa ko. Pero hindi niya alam kung nasan ako. Kung hindi niya po ako mahanap, pwede po ba tayo na lang maghanap sa kanya? Tulungan niyo ako, Sir Agita. Tulungan niyo ako mahanap ang papa ko. I've suffered so long. Please. Mama, what's happening? Why are you angry? No, it's nothing, baby, nothing. We have to find your sister. Bea, hindi tayo maaaring kumilos base lamang sa nakita natin sa panaginip. At saka isa pa napakalawak nitong mundo. Hindi nga natin alam ang tunay mong apelyido. Sa panaginip po, mayaman daw po kami. Mayaman na mayaman. Baka po pwede makatulong sa paghanap sa papa ko. Malaki daw po ang bahay namin. Ate! Horinda, bakit ka tumatawa? Nako, ipagpaumanhin po ninyo, Sir Agita. Kaya lang hindi ba parang napakahirap naman yata nung kanyang pantasya? Paano pupunta tayo sa isang pulis at sasabihin natin, Mamang Pulis, humanap po kayo ng pinakamayamang pamilya. Baka yun ang pamilya ni Bea. At ito ang tandaan mo, Bea. Ang panaginip ay isang panaginip. Hindi totoo yun. Pero bakit po paulit-ulit? Baka po totoo. Isa pa, nakita ko siya nung isang hapon na nagpapahinga pagkatapos na buhusan ng pagkain ng baboy. Meron siyang kinukwento sa mga kaibigan niya. Gusto niya raw bumalik sa kanyang kaharian at kung saan ang kanyang ama
ay ang hari. Totoo ba ito, Bea? Opo. Pero... Nung nawala si Bea, 1 taon pa lang siya. At sa mata ng mga bata, lahat ng bahay sa ganung edad, napakalaki. Pero baka po pwede tayo magtanong sa pulis. Ano ka ba naman? Kami nga pineperwisyo mo, gusto mo pa bang istorbohin pati ang mga pulis? Bea, naiintindihan kita. Mahirap talaga ang buhay na walang mga magulang. Paminsan-minsan gusto mong pumunta sa isang mundo na mas masaya. Sa isang mundo na walang makakasakit sa'yo. Sa isang mundo na gawa-gawa lang natin. Pero, kailangan natin bumalik sa totoong mundo. At kailangan alam natin ang kaibahan ng panaginip sa totoo. Naiintindihan mo ba ako, Bea? Pero Sir Agida, paano po kung totoo yung mga sinasabi niya? Bakit? May ebidensya ka ba na totoo ang mga sinasabi ng prinsesa na yan? Sir Agida, mas mabuti pa yata na sa kondisyon ngayon ni Bea, ilayo natin siya sa mga kaibigan niya na tumutulong pa sa kanyang pantasya. Anong ibig mong sabihin, Horinda? Paglayuin si Randy at si Bea. Opo, ayoko! Bea, palagay ko may katwiran si Horinda. Masyado kang nagiging malapit kay Randy. Kaya kinukonsinti ninyo ang mga pantasya niyo ng bawat isa sa inyo. Ang mabuti pa kaya, maghanap muna kayo ng ibang mga kaibigan. Hindi na po! Hindi na po ako magsasalita! Basta wag niyo lang po kami paghiwalayin ni Randy. Bea, kung may problema ka, nandito lang ako para kausapin mo. Sige, balik na kayo sa quarters niyo. Halika na. Salamat. But why? Bakit kailangan pa natin hanapin yun? Hindi ba kwento niyo matagal na siyang dead? I know, but no, you don't understand. We don't really have to find her, as in Gabriel, no. But we have to find somebody who will look like your sister. Somebody who will look like Gabrielle. Because you know what, if we don't, you're going to be poor. And that can't be, because I don't want to be poor. Do you understand? Yes. Ma'am? Auring, Ay, ma'am. Nasa may gate po si Agent Castro. sige, bababa ako. Itong tandaan ninyo. Ito ang una at huling sakit ng ulo na ibibigay ninyo sa akin. Ikaw, lumba-lumba. Kapag nag-umpisa ka pa ng gulo, ipapalipat na kita ng ibang bahay ampunan. Sa Batanes. Sige na, bumalik na kayo sa kwarto ninyo. Talagang mainit ang dugo sa akin ni Miss Horinda. Siguro lagi kasi akong binibigyan ni Sir Agida ng mga pagkain. Siguro nga, nainggit lang siya. Randy, malayo ba ang Batanes? Hindi ko alam eh. Pero sa tunog pa lang, parang ang layo. Magandang araw po, ma'am. Agent Castro. Yes, si Sir Aaron po at saka si Madam. Nandyan po ba? Malubha ang pakiramdam ng asawa ko. Binabantayan siya ng biyanan ko. Ako na lang munang kausapin mo. Ma'am, tungkol ho to dun sa huling dalawang empleyado niyo dun sa factory dati na nahanap ko. Si Presi at Procopio Macaraig. Anong tungkol sa kanila? Na-aksidente ho sila dun sa bayan nila, sa Santa Socorro. Nung binasa ko ulit yung police report, may nahanap akong bagong lead. Tulad ng? Sabi ng mga pulis doon, nahanap daw ng mga pulis si Presi Macaraig na may kalong na bata.
Nakasulat ba to sa police report? Sino daw ba yung bata? Ma'am, ang maganda ron, wala akong anak ang mga makaraig. Pero hindi sapat na ebidensya yun. Maaring nagampon sila ng bata or maaring pamangkin nila o relative nila yung bata. Pero kailangan pa rin pong tignan to, ma'am. Kailangan man natin imbestigahan. Buhay ba ang bata? Sinabi ba sa police report kung nasaan ang bata? Hindi ho sinabi na patay ang bata sa police report. Kasi yung police report na yun sa aksidente lang mismo. Pero kung sa Santa Socorro lang, ma'am, madali na natin hanapin yung bata doon. Maraming salamat, Agent Castro. Pwede mo nang itigil ang investigasyon mo. Pero ma'am, 7 taon ho natin hinintay ito. Sayang naman yung lead. At 7 taon na rin nagdudusa ang asawa ko at nangungulila. Ayoko nang dagdagan pang problema niya. I don't want to give him false hopes. Maraming salamat sa pagpupursige mo, Agent Castro. Pero kailangan na nating itigil ang kahibangang ito. Agent Castro, meron ka pa bang ibang pinagsabihan ng mga sinabi mo sa akin ngayon? Wala ho, ma'am. Kayo po lang. Good. Okay. Thank you. Sige po. Dahan-dahan, dahan-dahan. Dito tayo maghihintay, ha? Dito lang. Urong kayo dyan. Hanggang ngayon ba naman kumakain ka pa rin? Ay, mo talaga? tandaan ninyo, kids, ha? Hawak kamay sa mga body ninyo. Walang maghihiwalay hanggat nasa labas tayo ng bahay ampunan. Maliwanag ba? Buddy? Hindi kita buddy, no? Yaya kita. Sige na nga! Naku! Itong alaga ko! Gulo-gulo! Ano nga, oh? Tiyo ka nga! Tutuyan ka ng bawis niyan! Thanks, Yaya! Huwag nga kayong maingay. Tandaan nyo, ayoko na magulo sa field trip na ito. Good morning, Mr. Patawaran. Morning din po. Ay, kids, pinakikilala ko sa inyo si Mr. Patawaran. Siya ang head ng Orphan Care Foundation. At sila rin ang nag-ayos ng field trip na ito. Say good morning, children. Good morning, Mr. Patawaran! Magandang umaga rin sa inyo, mga bata. Ngayong araw na ito, tayo'y mag-field trip. At ang unang pupuntahan natin ay palengke. Doon matututo tayo kung paano mamili at kung paano magbilang ng tamang sukli. Kaya bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng 50 pesos para ipamili. Excited na ba kayo? O ano pang hinihintay natin? Sumakay na tayo sa bus. Tayo na. Huwag kayong makinig. Ayan, ito ang pakwan. Ayan. Ito ang pakwan. Kapag bumibili kayo ng pakwan, kakatukin nyo muna. Pag walang laman, ang tunog na maririnig ninyo, ang ibig sabihin, hinog na ang pakwan. Intindihan nyo? Okay. Sige na, thank you, Mr. Patawaran. At sana naman tayo. Babalik ako agad. Kapag alis na, sinyasan mo lang ako, ha? Papayas. Nakita nyo, ito ay masarap na masarap. Lalo na sa umaga. Pero ito, hindi mo na pwedeng kakainin. Iya! Pinagkalo ko para sa'yo, Wow, ang ganda naman nito! Ano ka ba? May kulang pa nga dyan, eh. Baboy. Nananadya ka, ate! Hindi kaya. Tignan mo nga yung mga animals na nakasabit dyan.
animals na nakasabit dyan. Nang-aasar ka lang. Basta gagawa ko ng baboy sa arts and crafts para makumpleto yung bracelet mo. Para saan naman yun? Kailang makalimutan mo ang pangako mo. Ha? Sweet naman. Advance batok na yun. Yung mga papaano tayo dyan yung, di ba yung space na yan, lalagyan natin yung baboy. Tapos pwede pa akong may space pa dyan, lalagay natin yung mukha mo. Talaga bang mga incompetent kayo o nang iinis lang kayo? Ha? Nung pinagbabaril ninyo yung sasakyan ng mga makaraig, sinigurado nyo ba na lahat ng nakasakay patay? Pero ma'am, kitang-kita po namin na sumabog ang sasakyan. Kitang-kita ninyo? Hindi nyo ba naisip na baka naman kahit na sumabog ang sasakyan, may posibilidad na merong babaeng natilapon? Na siguro merong batang nakakandong sa babaeng natilapon? Sinabi ng agent na taga-NBI na alam niya ang nangyari sa mga makaraig sa Santa Socorro. Ano ibig sabihin nun? Na kung meron tayong hahanapin na pekeng Gabriel manggagaling sa Santa Socorro. Magbihis ka. Maghanda ka. Pupunta tayo doon. Susunod sa My Driver Sweet Lover. Manila with me. Magbabalik na ang prinsesa. Gabriela? Paano na ang pangako sa kanya ni Randy?